Teka lang, pero i-check natin. Kasi dapat, ayan, dapat wala siya guys nasunog or ano, ayan o, wala siyang dukot. Kung sa Ilonggo pa dukot, wala. Mabilis lang i-whistle lang siya konti. So ito naman yung chickpeas natin. Yan. Feeling ko matigas pa to konti kasi hindi natin to nasuk eh. Yan. Alam nyo, pag may asin kasi siya, para siyang mais. So, rice ko. Ang bango ng rice. Sige, Biyo, tara, Naibi. Oh, this is another rice. Yeah, that's why. Is that hard? Indira, tell me you should not make it soft. How is the rice? Okay? Oh, good. Tell them. How is it? Good, very good. Kasi parang ito yung style ng snacks nila. So kaya yung rice, iba ito na klaseng rice. Na? What? Not soak the chickpeas. Wala. I cook in the rice cooker, pressure cooker. Hard? Yeah. But it's okay at least. Ang bululutod. You don't like? It's okay. Medyo matigas, pero Mindira, tell me you should not cook too much like soap. Malaman lang namin mamaya ito kung sino titigas ang tiyan. Okay, not bad guys. Kasi dapat, isusuko talaga to. Yung unplan. But at least I pass with the rice. Chickpeas is for the horse. What? Just now you tell how good. Very good. And now what you tell? What Very is hard. very hard. That's why good luck to both of us for our stomach. Pero okay na sana yung lasa. Medyo matigas na yung chickpeas. But the rice is perfect, na? Medyo matigas na yung chickpeas ko. Ang tigas ng ulam namin. Yung asawa ko. Pero matigas kasi. Kung sa Ilonggo pa, mabalaan tagin ni karong sino una sa mga butod ang tiyan. Ha? Separate that one. Hindi, okay sana. Kaso lang matigas itong chickpeas ko pa rin, oh. Basta kaya si Yuhan. Sinulo siya ng tiyuhin niya na kambal. Tapos hinahati din siya. Guys, patapos na ako sa kusina. Si Deepak may bisita. Siya, kaibigan namin ito. Bali si Deepak kasi alam niyo naman maraming kaibigan si Deepak. So ayan, pupunta daw si Lambo dito. At tapos na ako dito guys. Mamaya makita niyo si Lambo, ang tangkad. Sobrang tangkad ni Lambo. As in, mga 6-footer ata si Lambo. Tingnan niyo mamaya. Yan lang yung Nepali na nakilala ko na sobrang tangkad. Sobra-sobra talaga. But near, that one I think in Hong Kong, no, Lambo? No, next to Hong Kong. Next to Hong Kong. It's same in Hong Kong. Guys, umalis na yung bisita ni Deepak kasi nga may kasal pa daw na atinan. So ako naman, ito yung snacks ko ay ang chicken roll. Hindi na tayo kakain ng chow mein tsaka momo. Ito naman
Bagong na-discover. Si Tipak, actually, ito yung order niya. So, sabi ko, para maiba. Tikman nga natin. Guys, siningal kasi ako. Tumakbo ako. Gawa nga nung si kuya ng doorbell. Ayan. Ewan ko ba, pag may nagdo-doorbell, guys, parang parang nakakataranta. Alam ni kuya yan, basta, ano guys, ayoko na manghang. Walang lettuce kasi dito. Kaya, ayan, nag-vlog. Bell pepper. Namiss ko sa Yuan. Namili siya. Laro doon. Hindi na baby eh. May bibigay sa akin si Lambo. Kasi binigyan daw siya ng kanyang kaibigan ng mga Filipino ng ganito. Ayan o. Dalawa daw yan. At gourmet, toyo. Pero sobrang salty daw na try niya. So ayun, sabi niya, give me. Ibibigay ko doon sa friend kong Filipina. Kasi uuwi nga siya, di ba? Tapos, eto, sige, sabi ko, itry natin. Pero sobrang salty daw at sinabihan daw siya ng friend niya na Filipino na lagyan ng kalamansi. Sabi ko, sige, itry natin. Parang yan yung mga ano sa atin ngayon, di ba? Yung nasa jar na. Guys, yung update doon sa kanila ni Papa. Pinapakalma naman si Papa. Buti naman si Papa kalma, no? At hindi niya masyado talaga yung dinidibdib. Pero malay natin, di ba? Pero sinasabihan lang namin si Papa. Hindi ako naka-mic. Yung mic ko nandoon. Naririnig niyo ba ako? Pag wala akong mic, maririnig niyo talaga. Magre-refill kami ng tubig. Sa amin, wala lang may mangyari kay Papa na masama. Kasi pag mayroon, kumanda sila. Balik yung kapitan ulit, check nila. Galit talaga yung brother-in-law ko, guys. Siya pa talaga yung mas galit. Pero mabilis ang karma ata. Dahil yung kanilang batsuyan, walang hindi naka-register. Sabi namin, basta wala may nangyari kay Papa, basta at least natanggal ang dapat tanggalin. Yun. Nagka-anxiety ako kanina, guys. Sa totoo. Anxiety ako kakaisip na ano kaya naramdaman ng Papa ko. Siyempre sa age ni Papa, yun naman yung mga matatanda. Hindi deserve ni Papa na sabihan siya na ganun. Dahil marespeto po siyang tao. At may kasama pa silang senior din dyan. Ganun sila magsalita sa mga matatanda. How much more sa kasama nila siguro. Ayun guys, at naubos ko na. Mamaya konti inom ako ng tea. Balikan ko kayo guys ha. Ang mga bisita ni Tita. Ba na naman sila kasi nakita ko eh. Malapit na naman yung bahay nila. Doon kung saan yung dentist ko. Doon at sa bahay ni Baujo. Kung mga talagang nanonood ko sa akin, alam niyo ang mga sinasabi ko, ha? Guys, tingnan niyo yung mga succulents ko. Nilabas ko sila. Kasi, namatay sila sa loob. Ayaw nila sa loob, guys. Kaya inilabas ko na lang sila. Ayuhan, wala pa. Baka ihatid na yun ng mga tito niya. And 5:15 na dito. At medyo windy ngayong araw na ito. Pero kanina grabe yung init. Yung bisita namin kanina guys, si Lambo at saka si Jack yun. Yung talaga mga kababata ni Deepak ba. So si Lambo, yung 6 foot, sobrang tangkad ni Lambo guys. Oh my God. Kanina hindi na ako kumuha ng video masyado kasi parang na-busy na kasi biglaan din yung pagbisita nila. And nagulat ako sa sabi ni Deepak, si Lambo is coming. Hala, nagulat ako. And sa Macau yan siya for 12 years na. Noon sa UAE din siya, 2 years lang. And nagkikita-kita din kami doon sa UAE. Pero bago pa naman siya mag-UAE is magkakilala na kami dito. So yung asawa niya is Chinese and may anak silang 6 years old din. And so sa Macau na daw sila talaga magpo-for good. So nandito lang siya sa Nepal for 10 days. Kung nandito talaga yan o kahit sa Nepal, tumatawag yan kay Deepak. And napakabait po niyan. 3 po silang magkapatid na lalaki na talagang kaklose ni Deepak. So ayun guys, at saka hindi na ako nakapag-share talaga na mas marami pang mga chit-chat nila or ano dyan. Kasi hindi ko naman sila naintindihan. So yun kanina ba, parang ang lamig ng pinaligo ko, parang nabigla yung katawan ko, buhos lang ako ng buhos. Kaya ayun, parang nilalamig ako na parang ewan ko. Siguro kaya na-stress lang ako sa nangyari sa tatay ko. And ayun yung update pala. Ayun na nga, syempre galit talaga yung aking brother-in-law. Mas galit pa siya kaysa sa amin. And hindi niya daw talaga ito palalampasin, pero idaan lahat sa maayos at legal way, sabi niya sa kapatid namin, sa bunso namin. And yun, inaano lang namin si Papa na wag patulan, kalma lang. Kaya sa amin lang, wala lang na may mangyari sa tatay namin kasi pag mayroon, alam na talaga, pero wag naman. And alam din namin na takot din ang mga yon, pero yun lang, bad trip kami talaga sa nagsabi sa kanya na gago, ganon. Yung parang wala talagang respeto ba. So kaya ayun guys,
I pray lang na maging okay and hindi ganun na magulo. And basta, so kaya ayun, baka dinidibdib ko lang masyado yung inaano ko ba, iniisip ko ba yung feelings ng tatay ko. So kaya kasi naawa ako sa senior. So maya tatawagan ko yung tatay ko, kukumustahin ko. So ayun guys, i-end ko ng vlog ko. Again, thank you so much sa inyong pagsama po muli sa aking vlog. Ingat kayong lahat and maraming salamat po sa mga comments niyo sa akin. May God bless you all guys.